Now, brothers and sisters, we are still in our preaching series, The Message That Changed the World. No, ato ang tumong ana igsuon, gituki nato ang pulong nga mao ini bag-o sa tibuok kalibutan. Unsa nga klase nga kabag-uhan, holistic nga naman. Because the world before, wa pa kakabalo, you look at you research the human history, grabe ka hostile ang kalibutan igsuon. Na even hantod karon naapay mga sami-sami nag-exist. For example, in India, the culture there, pag mamatay ang imong bana, ang asawa sunugon nga buhi kauban sa bana. Buhi ha? Kay patay man imong bana, so mamatay sad ka. Ganahan mo ana. No? Di ka kaingon nga sana all ba nga naa kay love life kay pag sa India nga kultura gyud sa India grabe. Mamatay mong partner, manguros lagi kag kadaghan lagi kay ikaw na sunod. No? Napa dyan mga culture, no, sa Africa nga para i-preserve ang virginity sa usa ka babae, ipatahi. Tahion nga walay anesthesia. No, muhilak mangayta butangan tag aryos. Mga lalaki mutago manganay pag tingtuli na. No? Unsa na lang na. Grabe kayo. Unsa na lang sa una, sa panahon pa ni Abraham or before kay Abraham, no, nga ang mga bata ihalad, no, grabe. Ipapatay para i-prosper para mulambo ang humayan. Una na ka grabe igsoon. Ayaw na lang kwintaha ang mga kanibal. Nga pag masaag ka silang baryo, wa na kay dalunggan. Kay gihimo nang dinakdakan. Ha? Imagine na, that kind of a very wicked, na di ni mo na ma-imagine, igsoon, mo na kalibutan sa una. Kung wala nawali ang gospel, kung wala naabot ang mensahe sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, igsoon, di na mabag-o ng mga kultura, kung wala atuig mga missionaries, igsoon. Ug walay nangamatay ng mga missionaries for the sake of the gospel. Hantod karon ana ka wicked, ka evil ang kalibutan. So ang kalibutan nga ato ang namatan karon do makita pa nimo ang wickedness pero compared it 1,000, 2,000 years ago, layo ra jud kayo igsoon. And we are still praying. We are still praying because it's already declared in the Bible that Jesus is seated on the right hand and all his enemies, no, hantod na tanang kaaway sa Ginoo mubaw sa iyaha under his footstool. No? So the message that changed the world, gituki ginato na. Because it is still the message that could change lives today. Amen? No? And last Sunday, gituki no, ni Brother Alex ang the resurrection of Jesus Christ. No? Muna siya nga mensahe igsoon na gusto ilubong sa yuta, sa hilom, no, sa kalibutan kay di nila kaya, di nila makontain ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo. Og mauna diha gidibatihan pa yun hantod karon kung tinuod ba nabanhaw si Kristo. And we praise God kay last Sunday gituki yun nga tinuod nga nabanhaw si Kristo. Naay mga ebidensya, igsoon philosophical and even literal evidence that Christ was truly resurrected from the dead. Amen? No? So to review 1 Corinthians 15:14 mao ni sa igsuon. No? And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. Kung wala daw nabanhaw si Kristo, ang imuhang pagtuo, walay pulos. Ang imuhang, ang atuang wali, wala say pulos. Dili makabag-o kinabuhi. Mabitaw nang pagmusimba ka, labi na sa sanctuary of worship. Mayon ka, wa man ko kaila sa pastor. First time na ko nisimba. Pero nga nung maigo man ko sa wali. Wala. Nga nung, grabe man, dulot man kaayo. Nga nung, hello, gilibak man siguro ko diri. Sige, chismis ko diri. No? Kaala ka, daghan na may testimony na dungog ana igsoon. First time nila musulod, musimba. Ang ilahad yung maingon, how come that pastor knows so much about me? Wa mo ko kailag yun sa mga igsoon. Ayaw kaila sa mga apelido. No, sana lang, no? Imo ang kinabuhi. Pero ang Dios nakaila nimo. No? Kaya ang Dios nga to ang gisimba, giwali, nabanhaw, tinuod, igsoon. Muna niingon si Apostle Paul na kung si Kristo wala nabanhaw, ang ato ang wali, walay pulos. Walay gahom. Kung si Kristo wala nabanhaw, ang imuhang pagtuo igsoon, walay pulos.
walay gahom. So kay wala may pulos imong pagtuo, hangtod karon nagpuyo ka, makasasala gihapon ka, kung mamatay ka, wala kay paglaom. Pero tungod kay nabanhaw si Kristo igsuon, og tanang motuo sa iyaha, pagaluwason o pagabanhawon sa Ginoo. Amen? Hallelujah. No, so dako kaya to ang pasalamat igsoon nga tinuo jud legit ni siya, dili ni siya tuo-tuo lang sama sa mga tikbalang og mga abat nga gitudlo sa tuwa sa una nga tinuod kunuhay. Tuom sad ta kay naman sad ta experience. Ako kita man jud kog santil mo, bata pa ko. Tinuod jud na pastor. Ambot lang sa to ka tinuod basta kita man jud ko. Santil mo. Mangihi ka sa una nay manitsit, tinuod man jud na. Pagbantay mo riya, masig nay manitsit. Ang mga totoo sa unang panahon ba? Kikik, kadungog man dyan ko igsoon. Buntis akong mama sa una. Mama Lorna, ginakikik man sa una. Oh. Kadlawon, alas 5, madungog ni man na, kikik. Grabe, tinuod so kayo ng mga, oh. Pero layo ra na sa pagkabanhaw ni Kristo igsoon. Amen? Layo ra na sa pagkabanhaw. No, una kagamhanan ato ang pagtuig igsoon. Dili lang storya, dili lang superstitious belief. Naadyo'y ego nga ebidensya, no, by the history, by human history, it is recorded, no, in human history, not just in the Bible, but also in the almanac, in the early Christian history, even in the secular history, even the secular historian, they acknowledge that Jesus truly existed. Na-exist yun siya. Tao yun siya. Nagpakatao yun siya. No? Yung mga followers nito o nga nabanhaw siya. Amen? So atong hisgutan igsoon ang sumpay sa pagkabanhaw ni Kristo. And that is the ascension of Jesus Christ. Sumpay man eh. No? Kay kung ato ang i-divide igsoon, nga igo lang nabanhaw si Kristo pero wala siya ni saka sa langit og nilingkod sa tuo sa Amahan, naay kulang. Unsay kalahian niya, nabanhaw siya og ni Lazarus. Kay si Lazarus, nabanhaw pud ba ya? Iya ba yang gibanhaw? Di ba? Pero sa diyang nabanhaw si Lazarus, unsay nahitabo? Naka-receive siya death threat, patyon sa usap. Ganahan ka na, nabanhaw lay ka, pero patyonunon po ka. Ha? Kay suko kayo mga Parisiyo. Wag yun na sabtan ba? Nabanhaw ang tao, namatay. Yan, nabanhaw, patyon na to ni para wala gi testimony. Grabe ka wicked yung mga tawana ba? Grabe ka wicked. Di mo tuog milagro yun. No? So imagine na, if si Jesus nabanhaw lang, pero wala siya ni saka sa langit, o nilingkod sa tuo sa Amahan, dako kay kulang igsoon. So muna ato ang tukion, the ascension of Jesus Christ. No? In Mark 16 verse 19, gingon din when the Lord Jesus had finished talking with them, the disciples, He was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God's right hand. So wala lang siya nabanhaw, nisaka siya sa langit, og nilingkod siya, no? According here, he sat down in the place of honor at God's right hand. Siya lang ang nilingkod, igsoon. Wala na ilain. In 1 Timothy chapter 3 verse 16, nindot kayo ang pagkahanay ni Apostle Paul. Lingon siya in verse 16, without question, this is the great mystery of our faith. I-explain niya kay Timothy. Without question. Walay libog, walay kapangutana, mauni ang misteryo sa ato ang pagtuo. Christ was revealed in a human body, tinuod nga si Kristo, dili lang espiritu, nagpakatao siya. No, and vindicated by the Spirit. When you say vindicated, gi-confirm, gi-prove sa balaang espiritu nga tinuod nga siya si Kristo, pinagi sa mga milagro. He was seen by angels, nakita siya sa mga anghel, and announced to the nations, giwali siya sa tibuok nasyon. He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory. Muna yung misteryo sa itong pagtuo igsoon. Si Kristo nagpakatao, gi-confirm sa balang espiritu, nakita sa mga anghel, gi-announce, giwali sa tibuok nasyon, gituuhan sa kalibutan, o gibayaw ngadto sa langit. No? Nga himayaon. No? Gihimaya siya sa langit. Igsoon. Sumoni siya ang kompleto nato nga pagtuo igsoon. Wala lang nabanhaw si Kristo, kundi gibayaw siya. Gipalingkod siya sa tuo sa Amahan.
So ang pangutana, what is the significance of Christ's ascension? So unsa may importansya ana igsuon kanang makabalutang nga si Kristo gibayaw, nibalik sa langit, nilingkod sa tuo sa Amahan. So what is that? Kung nilingkod lang day siya, unsa man na siya sa tuang pagtuig suon. So mo na to ang istoryahan. No, unsay impact ana nga truth nganong kana nga kamatuoran igsuon asay kalabutan sa pagbag-o sa kalibutan ug pagbag-o sa tuang kinabuhi. No, nga dili lang siya, wala lang siya nabanhaw, kundi gibayaw siya sa langit og nilingkod siya sa tuo sa Amahan. No, the first significance of Christ's ascension is this. It is the revelation of Christ's ultimate authority over all things. Diri gipaila sa Amahan kung si kinsa si Kristo. Kaysa diyang naa siya sa earth, naa siya authority, mawali, di ba? I-compare siya. He is a man with authority. Compared to the Pharisees and Sadducees, mawali sila, no, suntok sa buwan lang. Muralag wala, knowledge lang. Pero si Kristo, pag mawali siya sa pulong sa Diyos, mabati nimo pag naa ka dito sa iyang taliwala or audience kay igsoon, ma-feel nimo dili lang wali words of knowledge sa imong madungog, naa-joy authority. Pero wala pa gyud napadayag. Pero ang iyahang pagbayaw sa langit o paglingkod sa tuo sa Amahan igsoon, didto gipakita igsoon kung si kinsa siya. Unsa nga otoridad nga naa siya igsuon, no? Ug maunay ni challenge sa kalibutan. Wala lang siya nabanhaw. No. The man that is being resurrected is not just an ordinary being. No? He has the ultimate authority over all things. Basahon na to Ephesians chapter 1 verse 18 to 23. Ephesians 1:18 to 23. Nindot kayo ang padayag ni Apostle Paul. No? In verse 18, Apostle Paul said, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called, His holy people who are His rich and glorious inheritance. According to Apostle Paul, giampo niya na ang kasing-kasing sa mga believer, no, bahaon sa kahayag. So kana di ay nakakay masabtan igsoon, sa Biblia, di ba nga na mabasa kag Bible or maminaw ka sa wali, Domingo, tapos makaingon ka, nakasabot na jud ko. Makala ka ba? At last in my life, mapil kang seminar, membership seminar, or any seminars, maminaw ka og wali, mabasa kag Bible. Tapos mayon ka sa mong kaugalingon, nakasabot na jud ko. Pasabot na igsoon, your heart is being flooded with the light of God. Mo na point. Giampo na ni Apostle Paul. Because that is the only way for you to understand the principle of God. Your heart must be flooded with the holy light of God. No? In verse 19, he said, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. No? Giampo sa ni Apostle Paul, nga masabtan daw nimo, no? Unsa kadako, unsa ka amazing, unsa ka kuyaw ang gahom sa Dios para sa mga tao nga nituo sa iya. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Kana di ay masabtan nimo ang pulong sa Dios. Tapos masabtan nimo unsa ka gamhanan ng Dios. Kana di ay gahom na siya sa Dios o kana nga gahom mao po na nga gahom igsoon nga nibanhaw ni Kristo. It's the same power. It's the same power that changed your life. It's the same power that convinced you of the gospel. It's the same power that convinced you and give you conviction to believe in God in all circumstances. It is the same power that God revealed through the raising of Christ from the dead. And in verse 21, now, no, ang gingon dito this is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. So in verse 21, diri na ito masabtan, nun sa meaning ana. Kanang gibayaw siya, gipalingkod siya sa tuo sa Amahan. In verse 21, now He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. Grabe. Maunay authority ni Kristo igsoon.
That's the meaning when Christ ascended to heaven and seated at the right hand of the power of God. That's the meaning. He is far above any ruler, any authority, any power, or any leader, or anything else. Grabe, way makalabaw. Igsoon. Ang giingon pa yun ni Apostle Paul, not only in this world, kisa man na iyang pasabot, not only in this world, the emperor of the Roman Empire, mo man ay pinaka-powerful sa ilang time. Not only in this world, no, ang giyon niya, no, but also in the world to come. Kinsa na? Donald Trump. No, leader sa Iran, government, sa mga superpower. Putin, no, sa Russia, China, isa ng mga kuyaw, bagtikan ng mga leader riha, nga nag-exist karon. Mao nay gi-predict sa Biblia. According to Apostle Paul, Christ is far above all those leaders. Amen? No, kuyaw kayo. Mao nang igsuon, no? First, gusto ilubong sa kalibutan nga wa ginabanhaw si Kristo. Kaya ang next domino effect, anak, kay kung nabanhaw si Kristo, nisaka man siya sa langit, nilingkod sa tuo sa amahan, pasabot, anak, wala na, impas na tanan. Walay anybody, any strong enough, powerful enough, influential enough, could defeat Jesus Christ. Wala. For example, no, sa mga celebrity. Kaning celebrity, usahay, pag masubraan ka sikat, grabe ang hangin. No? Kisa na, kato ganing Beatles, The Beatles, kailan mo The Beatles, sikat siya kayo na. Kabot mo, ana? O ako kabot. Ako naabdan si San Goku rin yun. Oh, The Beatles, isa sa ilang mga members sa The Beatles, sa grabe nila kasikat. Diingon ko sila, masikat pa sila ni Jesus Christ. Pero after na ningon na masikat sila ni Jesus Christ, gi-assassinate. Patay. Sige, pag-ingon pa mo. Daghan kayo. Na feel nila nga mas kuyaw pa sila ni Jesus. Nadyo, i-compare ko nilang sarili kay Jesus. Si Darak, buhay pa mas Darak, Unsay ingon niya, wow, bisag asa daw siya mo adto daw siya China, ana. Ma-feel niya, grabe, kaila daw mga tao siya. Kayon siya, mura daw siya si Jesus Christ. Mura lang, pero wag siya nga nilabaw, at least, di ba? Buhi gyapon siya to ron. Pamayong kang mulabaw ka kay Jesus, gamay na lang imo ang adlaw, igsoon. Ha? Grabe. Imagine na. Imagine na. Kuyaw kayo, very, very prophetic and very powerful. And to think, during the time of Apostle Paul, Christianity considered as a cult. Gamay lang ang pundok sa Christianity. Ginalutos, gina-persecute. Sa Israel o sa Roman Empire, ginasunog, ginapakaon sa leon. Noon, kagrabe. Pero ang disposisyon ni Apostle Paul o ang mga believers, kuyaw kayo when we talk about Jesus Christ. He is far above anything else. Muna'y meaning, when He ascended and seated at the right hand of God's power. And then, in verse 22, Apostle Paul said, God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. Since Christ is above all things, tanang butang nga naay pangalan, they are under the name of Jesus Christ. All things. Munang hangtod karon, bisag unsa may pangalan sa bacteria, cancer, pangalan sa mga sakit, as long as it has a name, it is under the authority of Jesus Christ. Kaya ayuhon, kaya pildihon, o walay anything nga dili kaya pildihon ang Ginoo. Amen? Manang hantod karon makadungog tag mga kuyaw kay nga testimony, cancer, nangaayo, giampuan lang. Illnesses, lala nga illness nga wala na joy cure, naulian na. Diri sa church, HIV, nagpaampo sa mga, nagpaampo kay pastora, naulian, HIV, maulian ba rin na? Antod karon wala pa'y tambal na.
Pero nakaampo may HIV, naulian. Unana ka power, igsoon. Unana ka tinuod ang authority nga gimanifest when Christ ascended to heaven and seated at the right hand of God. Totsuki, the ascension of Jesus is a great reminder to the world that He is not just a Savior, but also the Lord of all. Amen? Dili lang siya Savior. Nagiluwas ka sa imong sala and then maulang na. No. He's not just your Savior. He is your Lord. And He's not just your Lord. Whether we like it or not, whether the world embrace Him or not, time will come, all knees will bow to Jesus. In heaven and on earth and under the earth. Monay declaration, igsoon. Because He is above all things, He has the power to change and direct your life. Amen? Kaya He is above all things. He has all the authority in heaven. Dili imposible, igsoon. Kaya kaniya bag-uhon. Amen? Kaya kaniya bag-uhon, kaya niya bag-uhon imong pamilya, kaya niya i-change sa imong kinabuhi, nga magamit ka for the glory of God. No? O kaya niya i-direct ang imong kinabuhi, nga matuman ang imong purpose. Amen? Amen? Second significance of Christ's ascension. First, it is the revelation of Christ's ultimate authority over all things. Second, it is the heavenly signal of the enablement of God's people to do extraordinary works. It's the heavenly signal. It is not just ascending to heaven and then sitting at the right hand of the Father and enjoying the benefit of being enthroned. No. Dako nagkalabutan igsoon sa enablement, sa paghatag o gahom sa katawhan sa Dios nga mobuhat o mga butang nga katingalahan o mga butang nga ang Dios lay makabuhat. Munay nakalahi sa Christianity igsoon. Munang dili mahutdag mga milagro o mga katingalahang butang igsoon tungod kay si Kristo gibayaw man sa langit ug nilingkod sa tuo sa Amahan. Nabasahon nato John 14 verse 12. No, Jesus said, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done. Unsa lang ang pasabot niya nga works? Miracles. Mga milagro nga iyang gibuhat. According to Jesus, mga tao daw nga mutuo sa iyaha, mubuhat daw parihas sa unsay iyahang gibuhat. Ni ayo og masakiton, no? Ni palayas og mga daotang espiritu og ni banhaw og patay. Og niwali sa pulong sa Dios. Muna yung pasabot. Anyone who believes in me will do the same works I have done. And, according to Jesus, even greater works. Because of what? Because you are good, you are powerful, you are holy, because you do fasting? No. There is only one reason why you can do all those works, according to Jesus. Because I am going to be with the Father. Okay, son. No, according to Jesus, kung mutuo daw ka sa iyaha, kaya ni mo mabuhat og mga katingalahang butang sama sa iyang gibuhat na may sulat sa Biblia, which is the true. No, nagpalaya siya mga daotang espiritu na experience na to da. Kuyaw lang jud kayo, hadlok lang jud kayo. Kay first experience na ako, na trauma jud ko. Mahadlok na ko mo atong ngit-ngit. Oh, after sa first demonic encounter, ng demonic possession ba? Napa ko sa Catholic Charismatic. Sa kagrabe dyan. First time man. Kaya kag babae nga 4'11 lang ang height. Nya, 5 may kabog na gunit sa iyaha. Nya, tangkad biya kay may. Maraming mga basketball player. Di lang kabalo mo gunit og bola. Oh? Pero ginunitay. Lahi ang gunit speakers, lahi mo gunit speakers, lahi mo gunit steel. Nya, paglamba-lambahon lang may. 4'11 nga babae. Bata. Oh, una na kagrabe. Di, haska na mong trumaha, sige mig ampo. Ang Bible kaya naon raman mura mag kanang kita kanilagi sig tanaw ani salida ni Manilin Reyes ma. Nga shake rattle and roll nga ang mga iconic symbols imo una pampahadlok lang sa mga abat. Ni gilabay-labay ra ang Bible. Labay-labay. No? Grabe, na-trauma ko. Na-trauma mi, di na mi mangihi og ngit-ngit kay haska na mong hadluka so didto mi sa teresta na nangihi. Wala na ka grabe. Dili lalim. Pero naka-experience may demonic possession. Oh.
Hantod sa kabalo na yung palayas ug daotang espiritu, na-experience mo ang gingon ni Jesus. If you believe in Him, you will do the same thing according to Jesus. According to Jesus. O ang gingon pa yun niya, even greater works, mas labaw pa sa iyang nabuhat. Kinsa nakabuhatan na? Apostle Peter. Si Jesus, di ba, pag moayo siya og sakit, hikapon niya, words, or maski layo ang distansya, mayingon lang sa, your son will live. So naulian. Si Peter, lahi. Tanang maigo siyang anino, nangaayo. Wa man na, nahitabo kay Jesus. Daghan mag naigo siyang anino, wa man naayo. Ang katulang babae, gani, nga nigunit siyang sinina, naulian. Pero daghan biyag nasaghiran si Jesus, wa biya, nangaayo. Katulang yung babae nga nigunit yun, nga naay faith mo, naulian. Daghang naigo siyang anino, pero wala nayo. Pero sa Apostle Peter, gipalinya lang ang mga masakiton. Kaya di man kaduol sa iya, kay sikat naman kayo siya. Urag superstar ba? Superstar ang way kwarta. Silver or gold, I have none. Pangayuan. Nagian lang siyang anino ng ayo, so tama ang iyon ni Jesus. They will do even greater works. Pero what is the reason? Tungod ba kay hawd sila? Tungod ba kay balaan sila? Tungod ba kay mga maayong tao, buutan sila? Tungod ba kay nag-fasting sila 40 days and 40 nights, same with Jesus? No. It's simply because I am going to be with the Father. That's the ascension. No, that's the ascension. No? Nga ang pagbayaw ni Kristo o ang panglingkod niya sa tuo sa man, He unleashed the power of heaven to those people who believe in Him. Amen? Kayo. In John 16 verse 7, ningon si Jesus sa mga disipulo, but in fact, it is best for you that I go away. Kayo. Ningon si Kristo. Uyaw na kayo ha? Kailangan nakay leader ng unana nga tanang mo duol siya, maulian. Tanang sakit, maulian jud, walay limit. Demonic possession, wala yun. Patay, pag maagian ni Kristo, maulian jud. Pero ningon si Kristo, it is best for you that I go away. Mas maayo, mas makabintaha ka kung wala ko. No? Pero ang mga disipulo siya, salig jud kayo. No? Sige rag pabadlong. Diba? Sige rag kasabaan ni Jesus, si Peter. No? Mga disipulo, dugay kay kasabot, pero gingnan ni Kristo nga mas nindot nga wala ko. Because if I don't, the advocate or the Holy Spirit won't come. That's the point Nga kung dili siya mo biya, dili siya mo balik sa amahan, ang balang espiritu, dili mo kanaog. No? If I do go away, then I will send Him to you. That's the point. Mo din ang kaya mo buhat ang mga milagro ang mga believers tungod kay ang presensya sa balang espiritu naa naguban. Now in Acts chapter 1 verse 8, ningon si Jesus, no, siya mga disipulo, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. So that's the point. No? The ascension of Jesus and the seating of Jesus next to the Father is the unleashing of God's power through the Holy Spirit. Kung naningon si Jesus, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mao din na igsuon na ay gahom ang ato ang pagtuo. Mao din ang pagmuampo ta na ay milagro igsuon og dili gyud ta makapsan og mga katingalahang butang milagro nga mahitabo igsuon og hangtod karon even ang pagtukod sa ato ang building maamista sa mga providence nga gihatag sa Ginoo tungod ay na igsuon kay si Kristo na banhaw og wala lang siya na banhaw ni saka siya sa langit nilingkod sa tuo sa amahan ug gipadala ang balang espiritu nga mao'y nagdala sa gahom sa Dios nga mao'y namuhat sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen? Unana. No, thoughts to keep. Because Jesus ascended and seated at the right hand of God, the impossible work of God will become possible. What is the greatest work of God? You know what is the greatest work of God? Na desire niya sa tao? Ang maluwas ang tao igsoon. Ang mubag-o og tao. Kinsa bay mga ginikanan diri? Kinsa bay ginikanan nga wala na stress nga gusto nimo matarong jud imong anak? Stress tanan oy. Diba? Gusto jud nimo musubay ba? Ayo jud ko ana, tudluan jud nimo tama ana. Kay gusto nimo mabag-o imong anak og tama yun tarong haskang kapuya. Kapoy kay na nga trabaho. No, anak pa na nimo ha. Nga ikaw jud nagpadako.
Gikan nagkamang pa ana antod kabalo na magpabadlong. Antod sa nagpabadlong na gyud, antod sa so ang imong approach kay sa gamay pa, oy, that's bad. Shh, manitsit lang ka pag dako-dako na, sit dala kusi gamay. Pag samot pag dako na, sit dala ana sa lubot. Pag dako-dako na, bakos na gyud. Pag dako-dako na gyud. Anam-anam ba? Anam-anam. So naging mugsako. Grabe, ganun bawal na, no? Ha? Dili lalim mo bago og tao igsoon, I tell you. Di ba? Kitang tanan, makaingon ta, grabe, lisod na. Samot na mga asawa, laing goal ng mga asawa, baguhon ng bana. Kay before pa nagpakasal, mo ingon man po, positive man po kayo, ako radyo'y makabaguan ng tawanan ni. Okay. Yan ako, ayop, di ta kasugton pag magsikag panigarilyo. Di na ko manigarilyo. Manigarilyo day pag wala siya. Pag niya ako magsikag inom, di kasugton. Siya, ako radyo'y makabaguan ni. Pag minyo na, toara. Gahi, giday kayo. Di lalim. Kala nga trabaho igsoon, makayong ka, imposible. Lisod kay na nga trabaho igsoon. But because of the power of God, because of the power, the presence of God in your life, what is impossible for you will become possible. So nanatay testimonya. Amen? Nagibag-o sila sa Ginoo igsoon. Mao nay impact igsoon sa ascension ni Jesus. Unsay imposible nga buluhaton sa Dios ang mubag-o muluwas og kalag, posible na. Amen? Mao lang di na ta mahadlok kay kabalota nga kaya bag-ohon sa Dios ang mga tao nga number one minahal sa tuang kinabuhi. Dili kita ang mubag-o sa ilaha, kundi ang Dios. Amen? So di ka mawadag paglaom. Ano naman? Because you are the number one testimony na tinuod nga nabag-o yun. Amen? Kadua, God's work will continue and ordinary men will continue to shock the world for what they can do for God. Maamay isang kalibutan. Sa unsay kaya na to pagabuhaton igsoon for the works of God. Na kuyaw jud kayo, kabalo ba mo nganong grabe ni baniog ang Christianity. Unsay ri gibuhat sa Christianity. Kalang hospital igsoon, Christianity ang nagbuhat ana. Ang nagtukod ana. Kalang mga orphanage, home for the aged, Christianity ang nagsugod ana. Public school, school for everybody, not just for men, but for everyone. It is Christianity. Ang nagsugod ana. Munang mga top universities sa Europe o sa US, igsuon. Kanang Harvard, nagsugod. Mintaw nag-Christian. Mga kuyaw na karon nahimo ng pundok sa mga atheists, producer ng mga atheists. But before that, it's Christianity. Kuyaw kayo ang gibuhat. Mga missionaries, gi-change ang mga culture. Giusab ang mga mali nga mga kultura nga ginabuhat sa mga tribal groups nga harmful sa ilahang health. Christianity, ang nag-effort ana igsoon. Nagpadayon, it's because of the enablement of God. It is because Christ ascended and seated at the right hand of God. And He unleashed the power of heaven through the Holy Spirit. Amen? So, the significance of Christ's ascension is the revelation of Christ's ultimate authority over all things. It is the heavenly signal of the enablement of God's people to do extraordinary works. And lastly, Christ's ascension, it is the guarantee of the inseparable presence of God with His church until the end. Inseparable presence of God. Nga di gyud mahimulag ang presensya sa Dios sa iyang simbahan hantod sa katapusan. In Matthew 28:18 to 20, padulungay na mo-ascend si Kristo, nabanhaw, the resurrected Christ. Bago siya nibalik sa amahan, mo niyang giingon, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this. I want you to take note. I am with you always, even to the end of the age. Ngayon ka ba? Murag
Lord, murag lisod man i-reconcile, mubiya na baya ka. Di ba? Kay musaka na baya siya sa langit, mulingkod na siya sa tuo sa man. Pero yung giingon, and be sure of this is very sure, this is true. I am with you always, even to the end of the age. No? Mag-uban daw siya sa mga disipulo. Hantod sa katapusan, naa siya, o dili gyud siya muhimulag siya mga disipulo. But right on that moment, mura siya saying goodbye, kay musaka naman siya sa langit, mulingkod naman siya sa tuo sa man. Physically, wala na siya nag-exist after this. Pero ang iyang promise, mag-uban siya hantod sa katapusan. No? In John chapter 14, verse 17 to 18, he said to his disciples, he's talking about the Holy Spirit. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. In verse 18, maniging ni Jesus yung mga disciples, no, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Oh? So si Kristo igsoon, wala siya desire nga biyaan iyang mga disipulo. Wala na sa iyang plano nga biyaan iyang mga disipulo. Wala sa iyang plano nga biyaan ang mga mutuo sa iyaha. No, mo na'y assurance niya ngayang gihatag sa iyang mga disciples, and it is very true na kailangan kayo na madungog sa mga disipulo because as human as we are, ikadaghan na to na sinati igsuon nga nag-inusara lang ta. Amen? Labi na pag natay problema, di ba? Labi na imong problema, kwarta, nag-inusara lang dyan ko, bawa ko'y mautangan. No, wala naman, nagpalayo naman sila tanan. No? Pag nakay problema, broken-hearted ka, feeling mo, ikaw ra gyud. Ikaw ra gyud sa imong kinabuhi. Mabati na nimo. Samot na pag ginalutos ka, na priso ka, tungkol sa imong pagtuo, kayo ka, Lord, di mo man kung gipasagdan. Kaya ang tao, unaan na igsuon. Ikadaghan na to masinati sa tuang kinabuhi, nga nag-inusara lang ta, nga gibiyaan ta sa Ginoo, labi na sa panahon nga nagkalisod ta. Muna strong kayo ang declaration o ang promise sa Ginoo nga giingnan niya mga disipulo bago siya nisaka sa langit, be sure of this, I will be with you at the end of the age. Di ti ka pasagdan, dili ti ka biyaan. Niingon siya sa mga disipulo, I will not abandon you as orphans. I will come to you. I will come to you. Muna promise niya igsuon. No? And the disciples, gituuhan na nila igsuon. Munang sa dihang nibiya na si Kristo, logically speaking, dapat nitalaw na sila, di ba? Wala biya ilang leader. Di ba? Daghan na kitag sa leader, even sa gera igsuon, pag mamatay ang leader, human ang gera. Wala naman ang leader, patay naman. No? Pag mawala na ang leader sa usa ka group, igsuon, impas na ang movement. Di na mo padayon. Pero si Kristo igsuon, sa dihang nibiya siya, wala naundang ang Christianity. Even mas ni grabe pa. Mas ni expand pa. Mas grabe pa ni baniog ang Christianity sa dihang wala na si Kristo physically. Kaya nga naman, physically wala siya, but spiritually nag-uban siya sa iyang katawhan. Monang ang gahom nag-multiply 100, 200 times, 1,000 times. Monang ningon si Kristo, those who believe in me, they will do the same works, even greater works. Kaya ang naaday sa nuna ni Kristo, pag ako ramanggoy isa, musalig ra ni mga tawhana. Ako'y buhat, ako'y ampo, ako'y palayas, ako'y kwan. Hago kayo, tanaw kag the chosen, di ba? Kapoy na kay si Kristo, naglalis ra ang mga disipulo ni Kristo, kinsay hawd, kinsay mas great. While naglalis siya si Kristo, busy kay inampuay, gikan buntag, hantod, nakadlawnan. Kapoy na kay siya. Pero yung mga disipulo, nakapoy sige, lalis. Una na ilang gibuhat igsoon, which is na dyan ay point. No, muna ningon si Kristo, mas nindot nga wala ko. Oh, mas nindot nga wala ko. Kaya kung naa ako, hayahay kay sila. Di sila mag-effort in faith.
Di na kailangan kay na si Jesus. Kaya sakit. Muampo sila ka na. Wa man na ulihan. Diretso na ka dito kay... No, pagtanan mo, lala man kayo. Diretso na dito. Diretso na dito. Labad sa ulo lang. Labad sa ulo, skitsawak. Pero pag mga lala, Jesus na. No? Demon possession. Nagtambisay ng laway. Diretso na. Napakan man yun. Rabies ba? Oh, wala na. Passing na. Diretso na. Kristo. Mananay si Kristo. Salig kayo mo, ha? So, dapat mawala ko. Oh. Kay didto nang gawas ang tinuod nga gahom sa Dios sa dihang wala na si Kristo physically but spiritually nag-uban siya mga disipulo. Amen? Now, thoughts to keep. The ascension of Jesus is not an abandonment but the unending access of the divine. Unending access. Ikatong napa si Jesus sa kalibutan igsuon, kauban ang mga disipulo, grabe ka-limited. Ang teaching, grabe ka-limited. No, ang healing, grabe ka-limited. Kaya kung asa lang si Jesus, dito lang mapanalanginan ang mga tao. Pero sa dihang wala na si Jesus, bisag asa iyang mga disciples, tungod kay gi-persecute man sila, nawali ang pulong sa Diyos in a very powerful way, and healing, miracles, raising of the dead, casting out devils, and healing incurable diseases happen in all corners of the world. Kuyaw kayo. Sadiyang si Jesus lang, siya lang man. So kung asa lang, dito lang. Pero sadiyang wala na siya. Ipadalang balang Espiritu ang mga disipulo, ang mga apostles. Bisag asa sila moadto, nag-uban man ang presensya sa Ginoo. So grabing gahom. Grabing power. No, unending ang access. And next, because God's people never felt alone, they confidently triumph over all adversaries. Logically speaking, dapat mutalaw sila kay wala na ilang leader, gibiyaan na sila, nilingkod na sa tuo sama, nagtanaw na lang sila. No, murag unana na lang ang dating. Pero lahi igsuon, sa dihang ni ascend si Jesus, nilingkod sa tuo samahan, ug gipadala ang balang Espiritu, grabe na sinati sa mga disipulo nga nag-uban ang Ginoo sila. Grabe ilang confidence nga bisag asa sila moadto ug unsa man ang sitwasyon nga ilang atubangon, di sila mahadlok tungod kay naa ang Dios nag-uban kanila. Hangtod sa katapusang hininga, wala sila ni talaw igsuon, bisan pa man sa kamatayon, tungod kay kabalo sila nga wala sila nag-inusara igsuon. No? So, God's people never felt alone, they confidently triumph. No? Confident kay sila igsuon. Munang sa church, imagine that. Kung ang imong encouragement, do ma-encourage man ka sa pastor, sa mga leaders, but one thing, ang alas sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon, ang iyang presensya sa imong kinabuhi. Kay dili all the time available ang imong pastor, that's the truth. Dili all the time available ang imong discipler or leader nimo pag nakay problema. But all the time, 24/7 available ang Ginoo nimo. Amen. Nang balaang espiritu nga mo encourage sa imuha, muhatag og gahom, mo direct sa imuha, mo lead sa imuha labi na sa panahon nga gikinahanglan nimo igsuon na sinati sa mga apostoles, nagpadayon sila hantod sa katapusang hininga, mao pud na imong masinati igsuon. Mupadayon ka sa imong pagtuo hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi tungod kay tinuod ang presensya sa Dios nag-uban man. Amen. Mao bitaw ng simbahan nga nag-uban ang presensya sa Ginoo bisag unsaon paglutos, bisag unsaon pagkuso-kuso sa mga problema. Daghang mga problema ang church. No, di man ta exempted ana. Pero tungod kay literal ang presensya sa Ginoo, inubanan sa mga milagro igsoon, madasig ka pirmi. Di ba? Pag magtapok, talay ra. Pag nawa ka ni simba, imagine nawa ka ni simba, di ka katawa ba? No, di ka kadungog. Di ka madasig. Kung naalang ka, katong mga online, hello. Suroy po mo panagsa. No? Di ka madasig. Wala di something mahitabo sa imo. Pero pag musimba ka, makita mo mga igsuon nga naay mga problema pero nagpadayon. Naay mga struggles kinabuhi pero nagpadayon. Mga nanay, bagulan ng anak, no? Naglisod sila mga baby, no? Nagpadayon. No? Mga young people nga wapag yun silang sarili, nagpadayon gyapon. Way kwarta.
Tingalap siya, anong naagay ko dire, ha? Simbahan. Naman ko si mama. No? Di ba? The inseparable presence of the Holy Spirit will give us confidence. Amen? No? So, let us be reminded that the ascension of Jesus is the revelation of Christ's ultimate authority over all things. Marka na siya nga si Kristo. He is not just Savior, He is Lord. And it is the heavenly signal of the enablement of God's people to do extraordinary works. The reason why we can do miracles, because Christ ascended and seated at the right hand of God. And it is the guarantee of the inseparable presence of God. Garantiya na siya nga di mo biya ang Ginoo nimo igsoon. Nag-uban siya kanatong tanan. Word to remember. The glorious ascension of Jesus signals the world that He is not just the Savior but also the Lord of all. Because Jesus Christ is seated at the right hand of God, we who believe in Him will never run out of strength, courage, and boldness as we continue to do the works of God. Let us all stand.